Mga Pinay na nag-aral ng nursing at dental assistant pero ngayon nakikilala na isa sa may pinakamasarap na Pinoy barbecue sa Alberta. Kilalanin ng mga Pinay na nasa likod ng S&M Asian Foods na dadalhin na rin ang mga kilalang produkto sa British Columbia. Narito ang report. Nagtapos ng dental assistant sa Baguio City si Beverly Ann Costales habang nursing naman ang tinapos ni Diana Rose Licos. Sila ang maghipag na nagpapatakbo ngayon ng S&M Asian Foods na nag-migrate ng Canada, mahigit 10 taon na ang nakakaraan. So, yung mga first year po, iyak ako. Dito pala sa Canada, ganito yung buhay, yung kailangan mong mag-work, mag-second job, third job, part-time, mga ganun po. And then, I never experienced this. Parang gusto mong bumalik ng Pilipinas po. Wala pa akong kakilala, ganun po. So parang I feel alone. Nagka-anxiety po ako that time. Pero matapos ang nasa isang dekadang pagiging empleyado sa iba't ibang trabaho, naging biyaya sa kanila ang itinayong S&M Asian Foods kung saan ang kanilang Pinoy barbecue sumikat ng husto sa mga kababayan. Kapag summer, especially kapag summer po, sa pork barbecue lang po siya, ang estimate po niya is mga 4,000 pieces of barbecue. 4,000, 5,000 po kapag summer po, every week. Sa mga Filipino store, restaurant at Asian grocery, nabibili ang S&M food products na nagsimula lamang noon sa pagbebenta sa Facebook. Kahit malayo po sila, na nagpipick up na po sila. So parang nagugulat po kami na, paano nyo po nalaman o refer kami na ganito, ganyan. Marami din pong mga ibang lahi na nagugustuhan po. And then, they're requesting nga po na gumawa din ng ibang chicken, ganun po. And then that's why we offer the chicken inasal na po. Bukod sa pork barbecue, mabenta rin daw sa kanila ang pork isaw, pinapaitan at bopis. Kahit sabihin mong winter po, pero may marami pa rin pong mag-o-order. Na hindi po namin inaasahan na may mag-o-order po pag winter time. Kasi winter time, you cannot cook the barbecue outside po eh. Ngayon si Beverly ay lumipat na ng British Columbia para mag-expand ng kanilang negosyo. I'm just happy po na noon parang nag-work ka as a regular worker lang. Hindi ko talaga siya na dito sa Canada is makakapag-business po ako. Tapos ganun po na yung kahit ilang years pa lang po kami is kilala na po siya. Hindi nila maaalis na may mga taong pilit silang ibinabagsak, ngunit nanatili ang kanilang determinasyon sa tulong na rin ng kanilang mga asawa at pamilya. Where you're going to focus first, your goal. Kasi if you're opening up a business, kung ano yung parang direction mo, na which is tama, don't focus yung sasabihin po ng ibang tao. Kasi for sure, if you're going up, open up a business, merong mga basher yan, negative feedbacks, that they will put you down. Mahigit 10 dekadang mga naging empleyado sa 2 hanggang 3 trabaho kada araw. Ngunit ngayon, umaasenso na sa kanilang negosyo. Patunay nila na walang imposible kung tunay na magsisikap at magtsatsaga dito sa Canada.